Pagod nang maging mandirigma ang mga commuter na araw-araw na iipit sa traffic, lalo na pag bumabaha. Kaya nakakabang ng pumara ang marami sa mga proyektong pangtransportasyon na pinagugulong ng gobyerno. Saan ba sila nadidiskaril at aabot pa ba sa finish line? Himayin natin sa SONA Special Report na tinutukan ni Joseph Moro. Araw-araw, 2 oras ang biyahe ng estudyanteng si Yvette mula Caloocan kung saan siya nakatira hanggang sa eskwelahan niya sa Maynila. Pag traffic, minsan umabot pa 3 oras. Nakakapagod din yung biyahe. Papunta pa lang yan. Ang biyahe ni Yvette, 80 oras kada buwan o lampas 3 araw sa isang buwan. O sa isang taon, 40 days. Kung umaandan ng araw sana ang MRT-7 na ginagawa dito sa may Fairview sa Quezon City. Kasi tuloy-tuloy eh. Kumbaga yung hihintuan ko from parang point to point na. Nasasayangan din sa oras ang security officer na si June na sa East Avenue sa Quezon City naman ng baba. Mas mabilis yan, sir, kasi alam mo naman na station lang yan ang biyahe niyan eh. It is clear in my mind that railways offer great potential as it continues to be the cheapest way of transporting goods and passengers. My order to the Department of Transportation, or DOTR, is really very simple. Full speed ahead. Isa ang MRT-7 sa mga programang infrastruktura na inutos ni Pangulong Marcos na pagtuunan ng pansin sa kanyang unang SONA. Kasama na ang North-South Commuter Railway Project o NSCR, Metro Manila Subway, LRT Line 1 Cavite Extension at ang Unified Grand Central Station na magkukonekta sa LRT Line 1, MRT-3 at MRT-7. Dito sa depot, nakaabang na ang lampas 100 na mga bagon ng MRT-7 at kapag natuloy na ang operasyon na ito sa inisyal na biyahe, yung isang tren na may 3 bagon kayang magsakay ng lampas 1,000 mga pasahero. Isang MRT-7 sa mga proyekto na magkakaroon daw ng partial operations sa taong 2027 ayon sa Department of Transportation o DOTR. 22 kilometro ito ng riles ng tren na mula sana sa San Jose del Monte, Bulacan hanggang sa North Avenue Station sa Quezon City. Approaching North Avenue Station. Ganito yung lapad nitong bagon, nitong MRT-7 at halos katulad ito ng mga bagon ng LRT Line 2 at mas malapad ito dun sa mga nakasanayan natin na bagon ng MRT-3 at LRT Line 1. Isa-isa nang nabubuo ang 14 itong istasyon tulad sa Batasan sa Quezon City. Pero ayon sa DOTR, 12 munang istasyon mula sa Sacred Heart hanggang sa North Avenue Station ang mapapatakbo sa 2027 dahil nagkaproblema sa right-of-way sa San Jose del Monte, Bulacan. Yung natitirang stasyon, pipilitin natin tapusin yan by 2028. Pero baka dulo na ng 2028. Sa 2027, magiging fully operational rin ang Unified Grand Central Station sa Quezon City. Noong isang taon naman, umandar na ang Phase 1 ng LRT Line 1 Cavite Extension. Pero nakabinbin pa ang 3 nitong istasyon dahil sa issue rin sa right-of-way na nasolusyonan naman na daw. Susubukan daw na ma-operate ang Las Piñas at Zapote Station bago matapos ang termino ng Pangulo. Kung may pinakaaabangan ang publiko na infrastructure project, ito na marahil ang Metro Manila Subway Project na kaya magsakay ng lampas 250,000 pasahero araw-araw mula Valenzuela hanggang NAIA Terminal 3. Ininspeksyon ni DOTR Secretary Vince Dizon ang North Avenue Station na lampas 50% na ang nabubutas patandang Sora Station. Dito, kita na ang forma ng magiging istasyon. May mga kontrata na ang mula Valenzuela hanggang Shaw Boulevard. Pero ngayon taon pa lamang maia-award ang mga kontrata para sa mga estasyon mula sa Kalayaan Avenue hanggang NAIA Terminal 3. Nabalam ang proyekto dahil sa mga issue rin sa right-of-way, lalo na sa mga bahaging may pribadong subdivision at mga matataas na gusali. 2032, matatapos ang buong proyekto pero sa 2028 daw. Yung Quirino Avenue, yung Valenzuela,
matatapos natin yan. Sa 2032 rin maaaring matapos ang NSCR na may 35 stations mula Calamba sa Laguna hanggang sa Clark sa Pampanga. Pero sa 2027, papaanda rin na raw ang mula Valenzuela hanggang sa Malolos sa Bulacan, yung mula Calamba hanggang sa Alabang. Yan ang medyo matagal. Yan, mga bandang 2032 pa yan. Para sa Philippine Institute for Development Studies o PIDS, patsa-patsa raw at tila walang master plan ang mga proyekto. Right from the start, hindi commuter-centric kasi yung yung planning. Hindi nako-consider talaga yung commuter experience. It's true. Doon tayo tingin ko nagkulang ng plano. Sa connection, yung mga magiging na connection. Ang isyu sa transportasyon pinapalala ng pagbaha. Ayon sa Department of Public Works and Highways, ang solusyon nila dyan ang Metro Manila Flood Control Project na magsasamoderno ng drainage system at ang Pasig Marikina River Channel Improvement Project para maiwasan ang pag-apaw ng mga ito. Noon sa Upper Marikina River, we are actually in the process of constructing yung other engineering interventions there, like yung Marikina floodgate structure that will actually temporarily impound some of the flood waters or i-divert muna ng konti sa Laguna Lake. Pinag-aaralan na rin daw ang paggawa ng mga dam na sasalo sa mga tubig na umaagos mula sa Sierra Madre. Ang mga commuter tulad ni Yvette, umaasang matatapos ang mga proyekto. Di ba ang tagal na, sabi maayos na, pero until now wala pa rin. Puro delay. Does it matter that it's going to finish na hindi na Marcos administration? Hindi naman talaga kaya eh. Ang sabi naman ni Pangulong Bongbong Marcos, ang importante lang, lahat ng kaya nating gawin ngayon, magawa na natin. No, para tuloy-tuloy na, konti na lang. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Madalas pag tayo namamantsahan, agad natin itong nilalabhan. Pero ang nakilala naming binata mula Zambales, tila nagsimula ang guhit na kapalaran sa isang mantsa. Mula kasi sa isang mantsa, nahasa niya ang kanyang kakaibang estilo ng paggawa ng mga obra maestra. Ang self-taught artist na si Ronald mula sa San Narciso, Zambales, kakaiba raw ang paandar sa mga ginagawa niyang portraits. Ang napili kasi niyang canvas, mga itim na t-shirt. At sa halip na pintura, ang kanyang pinampipinta, bleach. Opo, yung pantanggal mantsa tuwing tayo'y naglalaba. Ang tawag sa gawa niya, bleach art. Ang kakaibang stilong ito ni Ronald, nadiskubre lang daw niya habang naglalaba noong taong 2022. Ang kanya raw kasing black shirt, aksidente niyang namantsahan ng bleach. Tinry ko po na siya na ituloy na lang yung mantsa niya. Nag-invent ako at sinimulan kong gawa ng design. Yung first design ko is yung sa anime na Naruto. Hanggang sa inasa na niya ang style niyang ito. Meron pong paintbrush. Hinahaluan ko lang po yung bleach ng tubig. Pag mimix mo lang, depende sa opacity na gusto mo. Ang kanya mga obra na ina-upload niya online, pinusuan ng mga netizens. Hindi ko po in-expect na nag-viral yung video at umabot siya ng siguro around 20 million views na po siya ngayon. Simula po nung nag-viral yung video. May mga nagpapagawa na po ng mga commissions sa akin. Malaking tulong po siya financially. Po doon po ako kumukuha ng panggastos namin sa pang-araw-araw. At dinig ko, Ronald, busy ka ngayon sa iyong latest masterpiece? Kaninong portrait ba itong pinagkakaabalahan mo? As of now, si Kuya Kim po ang ginawa natin. Inabot lang po talaga ng isang araw yung paggawa ko dito sa portrait ni Kuya Kim. Kamusta naman kaya ang kinalabasan ng bleach portrait ko na gawa ni Ronald? Kuya Kim, sana maipadala ko sa iyo itong shirt na to at mapasign ko. Alam niyo ba kung paano nakakalikha ng mga larawan sa itim na t-shirt gamit ang bleach? Kuya Kim, ano na? Mga kapuso, nasa akin na ngayon ang obra maestra na gawa ni Ronald. Ito po yan, ang ganda oh. Napakahusay mo, Ronald ha. Pero alam niyo ba kung paano nagmimistulang pintura ang bleach sa itim na tela? Ang bleach kasi isang oxidizing agent.
Kapag in-apply mo sa tela, ino-oxidize ang mga chemical bonds ng dye molecule. Dahil dito nasisira nito ang chromophores o yung bahagi ng dye na siyang responsable sa magbibigay ng kulay sa tela. Ang resulta, nag-iiba o nawawala ang kulay sa tela. At para pagbigyan ng request ni Ronald, eto at pipirmahan natin ang kanyang gawa. Galing mo, Ronald, ha? Ronald, ipapadala ko sa ito, Quezon City to Zambales with love. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Acting Mayor versus PNP Chief. Ito ang nabubuong boxing match. Matapos maghamon ng suntukan si Acting Davao City Mayor Baste Duterte at kumasa naman si PNP Chief Nicolas Torre III. Pero ang naghamon may inihabol na kondisyon para matuloy ang kanilang pagtatapat. These are my conditions. Pakiusapan mo yung amo mo na presidente and let it come out of his mouth that all elected officials should undergo a hair follicle drug test. Nitong mga nakarang araw, naglabas pa si Torre ng video ng kanyang training para daw sa ikinakasang boxing match na dapat ay gaganapin sa linggo. Matatandang si Torre ang nanguna sa pag-aresto sa ama ng alkalde na si dating Pangulong Rodrigo Duterte, bagay na mariing kinundina ng mga Duterte. Inihanda na rin ng Philippine National Police ang Rizal Memorial Coliseum kung saan gaganapin ang tapatan. Pero bukod sa kondisyong drug test, humingi rin ang kapatid ni Acting Mayor Duterte na si Representative Pulong Duterte ng waiver mula kay Torre na walang legal na pananagutan ng kapatid sakaling may mangyari sa kanila sa boxing. Kanina naman, sinabi ng NBI na umalis ng bansa si Acting Mayor Duterte papuntang Singapore. Sinisikap naming hinga ng pahayag sina Duterte at Torre. Isinailalim na rin sa state of calamity ang Laguna dahil sa bagyo at habagat. Sa isang barangay sa Binyan, may nagpapaarkila na ng bangka dahil hanggang baywang pa ang baha. Nakatutok si Mariz Umali. Nakabang na ang mga inaarkilang bangka sa bukana ng Dimaranan Street dito sa Barangay de la Paz, Binyan, Laguna. Ganito na lang kasi ang paraan para makalabas-masok sa kanilang lugar na madalas inaabot ng hanggang bewang na baha. Si Michelle, inabutan naming papasakay ng bangka pabalik sa kanilang bahay kasama ang asawa at anak. Namili na siya ng paninda at pang stock na rin daw sa kanilang bahay. Mas mahirap po talaga sa amin kasi na pumapasok po ako sa trabaho. Mahirap, laging late. Tapos minsan po hindi po ako talaga nakakapasok. Pero may mga ayaw gumastos kaya gumawa ng makeshift na balsa. Pang service po sa palengke, gawa ng sa gulay po ng mga magulang ko. Kailangan po ng sakay nila pa balik-balik po ng palengke. Kailangan lang po magtiis. Okay. Wala na po tayong magagawa eh. Baha po talaga. Pero hindi madali para sa lahat ng sitwasyon sa lugar, lalo para sa mga senior citizen, gaya ni Nanay Gloria na mangiyak-iyak pa dahil nilagpasan daw ang kanilang lugar ng nagrarasyon ng pagkain. Nagbigay na naman, lakpas na naman ho kami. Hindi na naman ho kami binigyan. Ano ba naman ho kami? Hindi ba ho kami... kita niyo ang bahay ko, yan. Turo ko sa inyo bahay ko, yun, magigiba na, Pinapahabol pa kami. Ang over namin hanggang dito lang, hanggang doon ang tubig. Dito po sa kanilang lugar, inaabot daw talaga ng buwan-buwan, minsan hanggang 6 na buwan pa, bago tuluyang humupa ang baha dito. Kaya humihiling sila sa mga otoridad na sana naman ay mabigyan din sila ng atensyon at tulong. Bukod sa catch basin ng kanilang lugar, paliwanag ng isang konsehal. Lalo na ngayong critical level na po yung lawa ng Laguna. 12.51 na po yung level ng tubig sa lawa ng Laguna. Kapantay na po iyan ng lupa dito sa Barangay de la Paz. Ngayon po marami pong efforts na i-dredge po yung lawa ng Laguna. Palalalimin na lang po talaga ang lawa ng Laguna. Nagpasa na raw ng panukalang batas sa Kongreso para madredge ang lawa. Pero humihiling pa rin sila ng agarang tulong mula sa national government. Dahil naman sa pinsalang inabot ng agrikultura at livestock at aabot na rin daw sa mahigit 30,000 ang evacuee. Isinailalim na ni Laguna Governor Sol Aragones sa state of calamity ang buong lalawigan.
Idineklara rin niyang wala nang pasok sa lahat ng antas sa paaralan bukas, July 26. Mula rito sa Biñan, Laguna, para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Nagpapakawala na ng tubig mula sa Ambuklaw Reservoir sa Benguet. Ayon sa Pag-asa, as of 8 a.m. kanina, ay 8 gates na ng dam ang naglalabas ng tubig mula sa dating 2. Sa pinakahuling monitoring, nasa mahigit 749 meters na ang tubig sa nasabing dam, malapit na sa 752 meters na normal high water level nito. 6 na gates naman ang binuksan sa Binga Dam, habang tig-1 gates naman sa Ipo Dam sa Bulacan at Magat Dam sa Cagayan Valley. Magsasagawa ng mock election bukas ang COMELEC para sa Bangsamoro Parliamentary Elections. Ikakasayan sa ilang bayan ng Lanao de la Sur at Tawi-Tawi. Pangungunahan niya ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na nasa Marawi na. Pagtitiyak ni Garcia, matutuloy ang botohan sa Oktubre. Umaasa rin siyang makahabol ang mataas na voter turnout sa pamamagitan ng voters education. Sa pagdeklarang null and void ng Korte Suprema sa Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, sinabi ng Senate Impeachment Court na pinagtibay nito ang kanilang paniwala na dapat munang linawin ang Articles of Impeachment bago simula ng impeachment trial. Ayon dito, nakita sa desisyon ng Korte Suprema na tama ang ginawang pag-iingat ng Senate Majority dahil sa nakita nilang legal uncertainties mula pa noong simula. Tungkulin daw ng Senado na respetuhin ang pagiging pinal na mga desisyon ng Korte Suprema bilang isang co-equal branch of government. Hinihintay na daw nila ang kopya ng desisyon at anumang gabay na maaaring makaapekto sa jurisdiksyon ng Senate Impeachment Court sa hinaharap. Sa tingin ni dating Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna na isa sa nagbalangkas ng saligang batas, hindi matutuloy ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Kasunod yan ang pagdedeklara ng Korte Suprema sa Articles of Impeachment bilang unconstitutional. That means that the articles is invalidated and the Senate has no jurisdiction over it. Hindi po matutuloy yung trial. They did not refer it to committee. So, akala nila hindi na initiate yun. So, they can initiate a fourth one. And that is what they did. But the Supreme Court said that it is deemed initiated na rin dahil they are supposed to refer it to a committee in 10 days, 10 session days. So, if you fail to refer it to committee as required by the Constitution, counted na rin yun as a initiated complaint. Over 2 million pesos ang nalikom para sa GMA Kapuso Foundation sa Dinner for a Cause na dinaluhan ng Sparkle artists, executives, and partners ng Kapuso Network. Very timely yan ngayong tuloy-tuloy ang relief operations para sa mga biktima ng kalamidad. Narito ang report ni Aubrey Carantel. Serving looks with a purpose. Ang stars and personalities na dumalo sa isang pre-GMA 2025 gala event kagabi. Nagsama-sama sa Dinner for a Cause ang Sparkle artists at executives at partners ng GMA Network at Sparkle GMA Artist Center. Itinurn over ni na GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez at Sparkle First Vice President Joy Marcelo kay GMA Kapuso Foundation Executive Vice President and Chief Operating Officer Ricky Escudero Katibog ang 2 million pesos donation para sa GMA Kapuso Foundation na nadagdagan pa ng 500,000 pesos mula sa isang GMA Gala sponsor. Ginawa natin itong sponsors night for the benefit of Kapuso Foundation. All the proceeds, at least 2 million na ang nalilikom natin tonight, ay mapupunta sa particularly for the calamity victims. Naghahanda na rin ang GMA Kapuso Foundation ng mga relief operations ngayong weekend. Thank you to all of the sponsors and donors of Sparkle tonight dahil talagang you lent wonderful meaning to this evening. Present din sa event ang Sparkle Stars na sina Sangre Dea Angel Guardian at Sangre Adamos Kelvin Miranda. Nakakatuwa na
pumunta dito knowing na merong purpose yung pagpunta. Masaya ako na naging parte ako nito at personal ding makapagpasalamat bilang presensya sa mga major sponsors natin tonight at saka sa magiging gala natin. Dumating din ang PBB Celebrity Collab Edition Kapuso Housemates. Nakakataba lang po talaga ng puso na malaman na maraming tao matutulungan. Aubrey Carampel, updated showbiz happenings. And that ends our week-long chikahan. Ako po si Iya Arellano. Have a safe and dry weekend, mga kapuso. Sana, Miss Mel, Emil. At ikaw din, Iya. Maraming salamat. Happy weekend, Iya. At yan ang mga balita ngayong Biyernes. Ako po si Mel Tiangco para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.